May tanong lang po ako. Kailangan po bang pagkatiwalaan ang lahat ng tao? Do we need to trust everybody? Yes or no? Meron po kasing kasabihan, napakaganda, sabi, be careful with who you trust because they may look like sugar but actually they are salt. Ang ganda po, no? Mag-ingat ka sa iyong pagtitiwala sa lahat ng tao dahil mukha silang asukal pero sa totoo, asin sila. Ang totoo, lahat po tayo may kasamaan sa ating kalooban. Amen? May masama na pumasok sa ating pagkatao. Ang tawag natin dyan, original sin. Kaya nga, mag-ingat tayo sa pagtitiwala natin sa mga tao. Dahil pumasok ang masama sa atin, sigurado, minsan ang tao makasarili. Minsan ang tao iniisip niya ang kanyang sarili lang. Minsan ang tao kapag abuso. Pag masyado ka nagtitiwala, aabusuhin ka ng ibang tao. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Alam niya ang mga tao. Alam niya na merong gustong makasakit sa kanya. Kaya nga anong sabi ng Ebanghelyo? Umiiwas siya sa mga tao. Gusto niyang pumunta sa templo, pumunta siya palihim. Hindi niya mapagkatiwalaan ang mga tao dahil alam niya, kilala niya, meron tao na masama sa kanya. Kahit na ang ating Panginoon inuutos niya sa atin. Diba? Sabi niya, love people, love your enemies. Totoo po yun. Mahalin mo ang mga kaaway mo. Pagdasal mo ang mga nakakasakit sa iyo. Pero tingnan niyo po ang halimbawa ng ating Panginoon. Nag-iingat pa rin siya sa pagtitiwala niya sa mga ibang tao. Mahirap bigay ang tiwala sa ibang tao. Amen? Dahil tandaan niyo po, ang tiwala parang isang baso. Madali na mabasag. At pag nabasag ang tiwala, napakahirap buuin muli. Amen? Mas mahirap na ibalik ang tiwala pag nabasag na ito. Amen? Mag-ingat tayo sa lahat ng mga tao. Hindi naman ibig sabihin kapatid mo, kamag-anak mo, mapagkakatiwalaan mo na sa iyong business, sa iyong negosyo. Amen? Hindi ibig sabihin na matagal mo ng kaibigan, mapagkakatiwalaan mo dun sa iyong sikreto. Amen? Hindi ibig sabihin, ang tagal nyo na, magkapit bahay, na hindi ka na ichichismis niyan, hindi ka na sisiraan niyan. Hindi ibig sabihin na kapilido mo, kadugo mo, kung minsan nangangailangan ka, sila pa yung hindi tutulong sa iyo. Be very careful with whom you trust. Dahil po ang tiwala, hindi binibigay yan. Ang tiwala, pinagpapaguran. Trust is not given. Trust is earned. Kaya kung gusto natin na magtiwala ang ibang tao sa atin, kailangan pagpaguran natin ang tiwala nila. Amen? Meron pong napakagandang kasabihan. Nabasa ko po dito sa sikat na author, si Francis Kong. Sabi niya, trust God but close the door. Magtiwala ka sa Diyos, pero isara mo ang pintuan. Anong ibig sabihin? Mag-ingat ka. Kahit na nagtitiwala ka sa Diyos, minsan ang Diyos, hindi naman niya kontrol ang isip ng ibang tao. Amen? Pag nasaktan ka, kailangan maging mas matalino ka na. Kasi tandaan niyo po, people change. No matter how good somebody is, everybody change. Palagi ko pong sinasabi yan sa mga kinakasal ko. Sabi ko, expect that your husband, your wife will change. Darating ang araw, mag-iiba yung ugali niyan. Ngayon, mabait sa iyo. Aba, pag tumanda na yan, magbubugnot na yan, pagbubisitang ka na yan. Expect that. Kaya nga kailangan mag-ingat tayo. Pero ang pag-iingat ng ating tiwala sa ibang tao does not exempt us from loving them. Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Pagtanggap. Yan pong ibig sabihin ng pagmamahal. Tinatanggap mo ang taong ito, masama ang ugali. Pero dahil masama na ang ugali niya, sana mag-ingat ka naman sa iyong tiwala. Hindi po ibig sabihin mahal mo siya, ibibigay mo na lahat ng tiwala mo sa kanya. Kamukha po, kung alam niyo po, yung kapatid niyo may problema sa pagsusugal.
Mahal mo yung kapatid mo. Amen? Pero bibigyan mo ba siya ng maraming pera? Hindi po. Di ba? Mahal mo yung asawa mo. Okay? Pero alam mo, matakaw sa pagkain. Mapagkakatiwalaan mo ba siya doon sa kanyang kinakain? Di ba hindi? Mahal nyo yung inyong mga anak. Pero alam mo, tamad yung anak mo. Kung hindi mo babantayan, hindi ito mag-aaral. Mapagkakatiwalaan mo ba na mag-isa lang siya? Di ba po? Hindi. Trust starts with faith and love. Amen? Tandaan niyo po yan. Paano nag-uumpisa ang tiwala? With love and with faith. Paniniwala. But it does not start with blind faith. Tandaan niyo din po yun. Anong ibig sabihin ng blind faith? Yung ini-ignore mo, hindi mo pinapansin kung ano yung nakikita ng iyong mata. Hindi mo pinapansin yung nakalipas. Kung meron ng history, kung meron ng kasaysayan, kailangan unawain mo. Be informed. Be knowledgeable. Magtiwala ka pag pinatunayan niya, nakatiwa-tiwala na siya. Pero kung hindi pa siya katiwa-tiwala, anong kailangan mong gawin? Mag-ingat ka. Trust only if they have earned your trust. Isa lang dapat ang ating pagkatiwalaan. Sino po ito? Ang ating Diyos. Kung magtitiwala ka sa ibang tao, siguraduhin mo na merong patunay na katiwa-tiwala sila.